Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-apply sa Canada. So nag-post kasi ako sa Facebook na approve na yung visa ko. And ang dami kong ma-receive na messages guys dahil nga ayun, nagtatanong about kung bakit kung paano ako nag-apply sa Canada, kung ano yung ginawa ko. So kaya ako gumawa ng video sa ngayon para ma-share sa inyo kung ano yung ginawa ko, kung paano ako nag-apply sa Canada. Ayun guys, hindi ako nakapag-film ng almost 2 weeks kasi nga busy ako sa pag-aayos ng exit clearance ko. So sa ngayon, waiting na lang ako sa aking plane ticket and ready to go na. And ayun guys, kung gusto nyong malaman kung paano ako nag-apply sa Canada, just please keep on watching. Yung sa case ko kasi guys, kinuha ko ng employer ko. Nag-work na pala ako before sa Canada for 2 years, pero hindi ako nakapag-apply ng PR. Umuwi ako sa Pilipinas, then last year, kinontak ulit ako ng boss ko. Ayun nga, na pinapabalik kami dun sa Canada para mag-work. Merong iba't ibang klase guys ng pwede kayong mag-apply sa Canada. Yung iba kasi work permit yung sa akin, pwede ding immigrant yung pasok. Maraming pathway para mag-apply sa Canada. Depende yan sa qualifications nyo. So, sa akin kasi guys, work permit, ang close work permit ang in-apply sa akin. So, ang close work permit guys, ibig sabihin nun, isang company lang, hindi ka pwedeng mag-work sa ibang company. So, ayun yung close work permit. Pero, pag skilled ka, na work permit, kahit work permit yung hawak mo, pwede mong isama yung spouse mo or pwede mo din siyang i-apply ng open work permit. So, yung hawak niya is open work permit, meaning wala siyang employer, pero pwede siyang mag-work kahit saan niya gusto or kahit ilang job ang pasukin niya. So, ayun. So, yung sa akin kasi, close work permit. Pero, pwede kong kunin yung spouse ko and mag-work din sa Canada kasi nga, skilled worker. So, ayun guys. Sa mga caregivers naman, kailangan nila ng 2 years na nag-work sila sa Canada bago sila makapag-apply ng PR. So, depende yan sa inyo, sa qualifications nyo. And also, meron din naman na yung pasok nila, immigrant. So, merong tinatawag na express entry. So, kung pasok kayo dun sa CRS points na kailangan nila para sa express entry. So, kung pasok kayo sa 440 points sa express entry, pwede kayong mag-apply as immigrant. So, kailangan nyo kasi ng English test, then yung syempre yung background nyo din, yung experience nyo, yan. So, sa age din. So, mas bata, mas mataas yung points. And also, kung meron kang family member din sa Canada, dagdag points din yun kung mag-a-apply ka as express entry. Ayun. So, sa akin kasi, LMIA, with work permit with LMIA yung pasok ko. So, ayan. Yung LMIA pala guys, yung Labor Market Impact Assessment, ina-apply yan ng employer sa Government of Canada para ma-assess siya kung meron bang kakayahan yung company na mag-apply ng foreign worker. So, ayun, pag na-approve na yung LMIA, dun pa lang sila makakakuha ng foreign worker na mag-work sa kanila. Pag approve na yon, ibibigay nila yung LMIA sa'yo, dun sa yung LMIA sa worker, and then, yung LMIA na yun, ipapasa mo yon sa embassy. Meron kasing dalawang klase na pwede kang mag-apply. Through online, yung mag-a-apply ka sa GCK, i-search nyo guys yung cic.gc.ca. Ayan, nandyan lahat yung kailangan nyong malaman para mag-apply sa Canada. Yung mga questions nyo, ayan, nandyan lahat. So, dyan din kayo mag-a-apply, online application. Punta kayo dun sa GCK and then mag-create kayo ng account nyo para mag-apply
kung work permit kayo or student, kahit ano, dyan nag-a-apply pag online application. Or express entry din, guys. Sa akin kasi, di ba, work permit ako. So, hopefully, pagdating ko sa Canada, makapag-PR na ako. And pagdating ko dun kasi, balak ko mag-take na ng IELTS para hindi nasayang yung oras. Para din kapag kinakailangan na ng pag-apply. Kasi yung a-applyan ko, guys, yung Provincial Nominee Program. Kasi pag express entry, medyo mataas yung kailangan na points or yung kailangan na score sa IELTS. So, yun, pag work permit naman, pwede naman yung PNP, yung Provincial Nominee Program. So, hindi ko alam kung ano yung average, 6 yata, or 5 or 6 lang yung kailangan sa IELTS score mo pag mag-a-apply ka ng pag PNP, kung under Provincial Nominee Program ka. Pero pag IELTS kasi medyo mataas na, mga nasa 8 or 9 na yung kailangan mo kuhanin na score para makapag-apply ka ng express entry. And then, syempre, hindi lang dun sa IELTS yun. Kasi nga, kailangan, tinitignan din dun yung qualifications mo, like yung experience mo, and yung sa background mo, kung ilang taong ka na, kung meron kang pamilya sa Canada, yung ganun. So, ayun guys, sa mga gustong mag-apply sa Canada, just visit cic.gc.ca. Ayan guys, explore nyo lang yung website na yan. Nandyan na lahat ng kailangan nyong malaman. I-search nyo lang guys kung ano yung gusto nyong applyan, kung kung saan kayo eligible. Ayun, i-explore nyo lang yung cic.gc.ca. Government of Canada yung may hawak niyan. So, huwag kayong mag-alala. And sa job bank pala guys, maraming nakahanap ng employer dyan sa job bank. Pag sinearch nyo yung CIC, yung sa CIC kasi merong kayong makikita na job bank. Under din siya ng Government of Canada. So, malayong ma-scam kayo dyan. Ayun guys, employer sila na nagpo-post ng job hirings. So, pag nakagustuhan kayo, why not, diba? Malay nyo, magustuhan kayo and maka-apply din kayo sa Canada. Ayun guys, try nyo lang na mag-search sa job bank. Maraming work sa job bank guys. Iba't ibang klaseng trabaho. Pero make sure na qualified kayo sa mga ina-applyan nyo, ha? Ayun lang, marami kasi, lalong-lalo na sa food industry, pag meron kang experience, kasi ako, naging manager ako sa McDonald's before. So, big points yon. Pag kasi fast food ka, malaki yung chance mo na makarating sa Canada. Ngayon, meron akong nakasabay sa PIDOS na food counter attendant lang sila, pero nakapag-apply sila ng work. And, ayun, nagustuhan sila ng employer. Pero yung kasing experience, 13 years sa fast food. So, yun, kaya siguro siya nakapag-apply kahit na crew member lang siya. Pero yung experience niya na sobrang haba, ayun yung naging way niya para makaalis sa makapag-apply sa Canada. Ayun, hindi ko din sure kasi before, alam ko kasi ang kinakailangan lang ay mga skilled worker na pupunta doon. Kailangan meron kang supervisory or managerial position bago ka makapag-apply sa Canada. Pero yung sa kasama ko sa PIDOS, yung sa American siya, food counter attendant lang guys ang in-apply sa kanya. And crew lang din siya dito sa Pilipinas. And ito pa guys ano lang siya, undergrad siya. So, walang imposible talaga kung gugustuhin natin na makapunta sa Canada. Actually guys, maganda talaga ang Canada. Nag-work ako doon before ng 2 years. Malamig nga lang, pero sobrang mabait yung mga tao. And nakapunta na din ako sa Dubai and sa Singapore. Sa Singapore, okay naman din. And also, yung sahod, okay naman din. Pero iba kasi sa Canada, guys. And marami din yung benefits. Kung gusto mo ng magandang future para sa family mo, why not try natin yung Canada, guys? And, ayun guys, 2 years lang ako dun before, pero, ayun, na-miss ko talaga ang magtrabaho and tumira dun. And, ayun, kahit na medyo malamig, kahit na umaabot talaga ng minus 47, ngayon nga daw umabot pa ng minus 57 degrees
Celsius ang temperature doon. Pero okay lang naman kasi naka-jacket naman tayo and may thermal naman. Actually, matagal ko na itong inaantay. 2016 yata. 2016 ba? 2016, kinontak na talaga ako ng employer na mag-apply nga doon. Kaso nga lang, mas mataas pa yung unemployment rate sa Canada. Kaya hindi na-process yung papers ko. Then, last year lang, 2018, January, kinontak ulit ako. Ayun, okay na yung makakapag-hire na sila ng foreign worker. Then, in-apply na ako agad ng LMIA. Yun, thank God dahil na-approve and then tuloy-tuloy na. And also pala guys, ang pag-a-apply pala sa Canada, kung galing ka sa ibang bansa, like nag-stay ka for more than 6 months, kailangan mong mag-provide ng police clearance dun sa bansa na pinag-stayan mo. Like ako, nag-provide ako ng police clearance sa Singapore and Canada kasi nga more than 6 months kasi, more than 6 months kailangan mong mag-provide ng police clearance. So, ang pin-provide ko yung NBI ko dito sa Pilipinas. Syempre, dito ako pinanganak. So, nag-stay talaga ako matagal. Tapos, yung sa police clearance ko sa Singapore and also yung sa Canada. So, tatlo yung pin-provide ko na clearance para maging maayos yung papers ko. Then, don't forget yung kailangan yung sa SSS nyo guys. Yung sa SSS contribution nyo sa company, tinitignan nila yan. Kung, kasi minsan, 'di ba, merong mga nandadaya na ilalagay yung company tapos hindi ka naman pala nag-work doon. Ayun, tinitignan din nila yung contribution doon sa SSS, yung pangalan ng company. Ayan, kailangan din yun. So, make sure na maayos yun. And also, yung mga certificate of employment nyo, kailangan lahat nandyan yan para makita lahat ng immigration officer. Yung nakasulat sa resume nyo, talagang totoo lahat. Ayun. So, ayun lang guys. And kung meron pa kayong mga questions, just leave a comment down below. And thank you guys for watching this video. And I hope nagustuhan nyo itong video na to. Basta guys, kung meron lang kayong tanong, and kung meron kayong request na video na gagawin ko is mag-comment lang kayo sa baba, or you can also PM me sa aking Facebook page. And ayun lang guys, thank you guys for watching and mabuhay po tayong lahat.